Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. At ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa ating mga SSS members na nagkaroon ng separation sa kanilang mag-asawa. At ngayon ay may ka-live-in partner na ito. Ano nga ba ang magiging karapatan ng isang live-in partner sa maiiwan ni SSS member sa kanyang benefits if ever siya ay mamatay? May matatanggap ba ang live-in partner? E paano kung may anak sila? At paano kung buhay pa pala ang kanyang legal spouse? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo para mas malinaw at klaro po sa lahat. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan. Kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all SSS members. Live-in partner. May karapatan ba? O ano ang karapatan sa SSS pension mo? Tara alamin natin ang katotohanan. Bilang SSS member habang tayo ay nagtatrabaho ay may kaakibat na SSS contribution tayong naihuhulog kay SSS hanggang sa tayo ay makapag-asawa o maikasal. At kahit pa sa puntong magkahiwalay o magkaroon ng separation. Iba-iba ang senaryos ng paghihiwalay ng mag-asawa, maaaring matagal na silang hiwalay, maaaring may third party involved, or may iba pang personal problems. At dito na dumating ang isang live-in partner. Ang tanong ngayon, what if si SSS member ay biglang mamatay, kanino mapupunta ang SSS benefits nito? Para po sa kaalaman ng lahat, once po tayo ay namatay o biglang mawala ay may sinusunod po si SSS ng pagkakasunod-sunod ng beneficiaries natin. Una na nga dito ang ating legal spouse at minor na mga anak, sila ang primary beneficiaries. Kung buhay po ang asawa ay siya lamang ang surviving na makakatanggap ng anumang benepisyo mula sa SSS at maging ang kanyang minor na anak. Pero kung sakaling walang primary beneficiary ay dito papasok ang ating magulang, kahit isa lang po ang buhay sa kanila ay qualified na para makatanggap ng iyong SSS benefits. Pero kung wala kang primary at secondary beneficiary ay dito napapasok ang isang designated beneficiary. Dito ilalagay ni member kung sino ang gusto niyang maging designated beneficiary niya. E paano naman kung meron kang live-in partner? At matagal na kayong nagsasama? Paano kung bigla kang mamatay? May karapatan ba si live-in partner sa mga SSS benefits mo? Para sa kaalaman po ng lahat, ang live-in partner ay walang karapatan sa ating SSS benefits kung nananatili pa ring buhay ang ating legal spouse at ang ating magulang. Kung wala ng primary at secondary beneficiaries, ay dito napapasok ang designated beneficiary which is yung live-in partner natin if meron man. Magkakaroon lang siya ng karapatan kung na-declare siya ni SSS member sa kanyang SSS records bago pa man ito namatay. At kung sakaling may minor silang anak ay makakasama ito sa primary beneficiary kahit ito pa ay isang illegitimate child dahil ngayon nga ay pantay na ang karapatan ng illegitimate at legitimate child. Pero kung buhay pa ang legal spouse at matagal na silang hiwalay ng kanyang asawa, si legal spouse pa rin ang mananatiling may karapatan sa maiiwan ng kanyang dating asawa kahit sila pa ay matagal ng hiwalay. At walang magiging karapatan ang isang live-in partner kahit ito pa ang nag-alaga at nagmahal kay member. E magkano ba ang matatanggap ng isang survivor spouse? Kung si member ay nagkaroon ng lagpas sa 36 months na hulog sa SSS, ay makakatanggap siya ng monthly pension plus burial benefits, at makakatanggap din siya ng taunang 13th month pay at dagdag pension. Subalit kung nagkaroon lamang si member ng less than sa 36 months na hulog, ay makakatanggap lamang siya ng one-time lump sum benefits at burial benefits. E what if bigla namang nag-asawa na rin ang isang surviving spouse? Or either may kinakasama na pala? Paano na ang kanyang monthly pension? Ang lahat ng SSS benefits na galing sa kanyang namatay na asawa ay otomatikong matitigil na po. Kaya nga nire-required tayo ni SSS na mag-complain ng ating akop taon-taon para malaman kung still widow pa rin po tayo at walang kinakasama habang tayo ay tumatanggap ng buwanang pension. Dahil kapag hindi tayo nakapag-comply ay matitigil din ang ating pension. Si live-in partner ay makakatanggap lamang ng iyong SSS benefits kung wala ng primary at secondary beneficiaries. Magkano ang kanyang matatanggap?
Kahit pa lumagpas sa 36 months or less than ang naihulog ni SSS member, ay makakatanggap lamang po tayo ng one-time lump sum benefits plus burial benefits base sa naihulog ni member. At kung sakaling may minor na anak ang live-in partner, ay makakatanggap din ito ng 10% sa monthly pension na naideclare ni SSS. At kung sakaling mag-asawang muli si live-in partner, ay hindi na babawiin pa ni SSS ang lump sum benefits na naibigay sa kanya. E paano naman kung walang primary at secondary at wala ding live-in partner? Kung sakaling wala lahat ay maaaring maging designated beneficiary ang kapatid na ilalagay ni member. At ang kapatid ay makakuha lamang ng one-time lump sum amount kasama na ang dagdag pension. Paalaala lang din sa ating mga SSS member. Palagi po tayong mag-update ng ating SSS records para kung dumating ang araw na mawala tayo, ay maayos itong maibibigay sa karapat-dapat na beneficiaries. That's it. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.